Hello, magandang araw po muli sa ating lahat. Ito po ang inyong Pastor Ver Salvador sa ating daily devotion at ang paksa natin sa araw na ito ay The Son of Man. Si Jesus ba ay anak ng Diyos o anak ng tao? Pero dito sa talatang ating babasahin ay idiniin niya na siya ay anak ng tao. Ano importante sa bagay na yon? Atin pong basahin ang ating talata sa Matthew 12:22 to Matthew 17:22 to 23. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were greatly distressed. Ito naman ang version ni Mark sa Mark 8:31 to 33. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. Okay? But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get thee behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." Okay, nung diniklara ng Panginoong Hesus na siya ay pahihirapan at papatayin ng mga religious leaders, kinuha siya ni Pedro sa isang tabi at sinabihan na maaaring nga sabi ni Pedro sa kanya, hindi yan mangyayari. Over my dead body. Alam niyo na si Pedro. Okay, pero pag harap sa kanya ng Panginoon ay sinabihan siya, "Get thee behind me, Satan, for you are not setting your mind on things of God, but on the things of man." So, ang isip ni Pedro ay hindi wasto, hindi ayon sa kaisipan ng Diyos. Okay? Kaya, nirebuke din siya ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong natin, bakit tinatawag niya na siya ay anak ng tao? Sabi dito, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected. Okay? Ngayon, siguro mas matindi ang problema kung sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. Okay? Alam niyo ba na hindi sinabi ni Jesus directly na siya ay anak ng Diyos? Okay. Tingnan ninyo, si Satanas, sinabing siya ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo nga ang batong ito ay, gawin mo tinapay ang batong ito. Hindi po ba? Natandaan natin yon. At ang mga demonyo ay sinabi rin ito sa kanya. Nung natandaan nyo nung nagpapalaya siya ng demonyo, sabi, "Ikaw na anak ng Diyos. Naparito ka pa upang parusahan ka namin na wala sa oras." Okay? Yung isang anghel, na sinugo ng Diyos kay Mary, na siya ay magdadalang tao at ang kanyang dadalhin ay anak ng Diyos. Okay? And he will be called the Son of God. Si Pedro, okay, nung tinanong sila ng Panginoon, ano sinasabi niyo tungkol sa akin? Sumagot si Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." You are the Son of the living God. Si Pedro sinabi yon. Okay? At ang kanyang mga alagad, sinabi rin ito sa Matthew 14:33, "And those in the boat worship him, saying, Truly you are the Son of God." Okay? Ito yung pagkataon na lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, lumubog siya, sinagip siya ng Panginoon, and then umakyat muli sila sa bangka at namangha at nagilalas ang mga kasama ni Pedro sa bangka, at ito yung sabi, "Truly you are the Son of God." Okay, but we should know the reason why he became man. Bakit siya nagkatawang tao? Si John the Baptist ang sabi na siya ay kordero ng Diyos. Okay? He was the Lamb of God. Ang pagkasabi niya, ang ibig niya sabihin ay siya yung kordero o tupa na ihahain para sa kasalanan ng mga tao. Okay?
Ngayon, hindi natin sinasabi na hindi siya anak ng Diyos. Okay? Siya po ay anak ng Diyos na naging anak ng tao. Tingnan po natin. Why the Son of God has to come as man? Sa John 1, chapter 1, verse 1 to 3, at tatalon sa verse 14. Okay, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. At sa verse 14, and the Word became flesh, and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth. Amen po, na ang Diyos na sinabi sa verse 1 ay nagkatawang tao sa verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. So, maliwanag po na ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay? Kung hindi siya Diyos, hindi na kinakailangan siya ay magkatawang tao. Kung siya ay Diyos, kung siya ay tao, hindi na kinakailangan magkatawang tao. Nakuha po natin. Okay? So, kung siya ay Diyos na nagkatawang tao, ang ibig sabihin, siya ay perfect offering for our sin. Bakit? Kasi ang sabi sa Lumang Tipan, ang tupa na ihandog ay kinakailangan walang kapintasan, okay, malinis, walang sakit, walang galis, okay, and without spot, blemish, and the only sinless man who ever lived in the world is Jesus Christ. Okay? Anyone of the prophets is not qualified as offering for sin. Walang naging tao, propeta man o sino man, mga kapatid, ay hindi qualified na maging offering for our sins. Okay? Si Abraham kasi ay isang sinungaling. Isang notable sin ni Abraham, okay, sa Bible, na ipinagkailan niyang asawa niya si Sarah. Okay. Si Moses naman ay murderer. Kung tandaan ninyo, pumatay siya ng isang Egyptian. Si David naman ay nireject din siya ng Diyos na magtayo ng templo sapagkat ang sabi na ang kamay niya ay tigmak ng dugo dahil siya ay isang warrior. Okay? Kaya nga, mahaba kung isa-isayin natin, pero ang sabi sa Romans 3:23, all have sinned. Ang lahat ay nagkasala. Kahit ang sabi sa 1 John 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ang sino man nagsasabi na siya hindi nagkakasala, siya daw ay sinungaling. At ginagawa niya pang sinungaling ang Diyos. Matindi ang kasalanan ng taong iyon. Okay? So, nobody was and is a perfect offering for our sin. Only the one who is from the Father, full of grace and truth, the Son of Man, who is Jesus. Siya lang po ang karapat-dapat na tumubos sa ating kasalanan. Diyos na nagkatawang tao, malinis, walang kapintasan, mga kapatid. Samantalang ang sabi sa Biblia, and let every man a liar. Okay? Pero ang Diyos, hindi kailanman nagsisinungaling. Amen? So, yun po. Si Jesus po ay karapat-dapat na maging tagapagligtas, tumubos ng ating mga kasalanan dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, walang bahid ng anumang kasalanan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.